Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 4 Quarter 2, Matatag Curriculum, Week 4, Day 1. Ating talakayin ang kwentong bayan, naging sultan si Pilandok. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang talambuhay? Ano-ano ang mga impormasyong itinala mo sa iyong talambuhay? Ano naman ang talaarawan? At ano-ano ang dapat tandaan kapag sumusulat ng talaarawan? Isulat sa loob ng puso ang mga pangalan ng tao na mahalaga sa iyong buhay. Ipakita ito sa klase at isalaysay kung paano mo ipinapakita sa kanila ang iyong pagmamahal. Bago tayo babasa ng isang kwentong bayan, ay alamin muna natin ang kasalungat ng mga salitang makikita sa kwento. Ang kwentong bayan ay nagsasalaysay ng mga tradisyong Pilipino. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa kanilang Diyos o Bathala, Espiritu, Diwata, kakaibang nilalang, anito at iba pa na siyang nagpapatakbo ng kapalaran ng tao. Gayon nito na mailarawan at mailahad ang mga kaugalian, pananampalataya at mga suliraning panlipunan ng panahong iyon. Ngayon, isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Day 2. Balikan muli ang kwentong bayan na napanood kahapon. Bakit nagpasya si Pilandok na dayain ang sultan? Paano napakinabangan ng mga tao ang katalinuhan ni Pilandok? Anong mga katangian ang nagdulot kay Pilandok na isang minamahal na pinuno? Tingnan ang larawan. Paano ninyo ilalarawan si Pilandok? At ano ang kanyang katangian sa kwentong binasa? Sa pag-unawa ng kwentong bayan, mahalaga na matukoy at maunawaan ang ikinikilos at ipinahahayag ng mga tauhan. Sa pagdaloy ng kwento, ang mga tauhan ay maaaring magbago kung sa simula ay hindi maganda ang kanyang ipinapakita.
Sa huli ay nagpakita siya ng kagandahang asal. Maaaring ipinapakita sa huli ay nagpapakita siya ng kagandahang asal. Maaari rin naman hindi na nagbago ang tauhan mula sa simula hanggang sa wakas ng kwento. Tukuyin ang orihinal na katangian ng mga tauhan at kung paano sila dapat magbago. Ano ang katangian ni Pilandok sa simula ng kwento? Ano naman ang katangian ng sultan? Sa katupusan ng kwento, nagbago ba ang katangian ng mga pangunahing tauhan? Ibigay ang kahulugan ng kilos at pahayag ng mga tauhan. Sagutan ang talahanayan. Day 3. Mga bata, ano ang katangian ni Pilandok sa simula ng kwento? Ano naman ang katangian ng sultan? At sa katapusan ng kwento, nagbago ba ang katangian ng mga pangunahing tauhan? Basahin natin ang mga pangungusap na nasa kwentong bayan na ating pinanood. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Una, si Pilandok ay ikinulong. Pangalawa, itinapon siya sa dagat. Pangatlo, ibinigay lahat ng sultan kay Pilandok ang kanyang kapangyarihan. Pang-apat, inilagay ang sultan sa hawla. At panglima, lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Basahin natin ang mga salitang may salungguhit. Ikinulong, ibinigay, lumubog, itinapon, inilagay, at namatay. Ano kaya ang tawag natin sa mga salitang ito? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagpapakita ng kilos o galaw. Tandaan, nabubuo ang pandiwa sa pamamagitan ng pagsasama ng panlapi at salitang ugat. Ngayon ay magkakaroon ng paligsahan sa pagsasabi ng mga pandiwa na ginagawa ng mga mag-aaral sa araw-araw. Isulat ang mga ito sa isang malinis na papel. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagpapakita ng kilos o galaw. Mga bata, paano nabubuo ang pandiwa? Ngayon, isulat ang tula sa inyong kwaderno. Bilugan ang mga ginamit na pandiwa. Day 4. Mga bata, nakakita na ba kayo ng barkong tumaob? Kapag ito ay tumaob, ano kaya ang mangyayari? Ngayon ay babasa tayo ng isang balita tungkol sa barkong tumaob. Magandang umaga Pilipinas! Ang bagyong Milan ay nag-iwan ng malaking pinsala sa bansa. Hinagupit nito ang mga rehiyon ng bansa. Tumaob ang barkong MV Superstar. Bumaha sa lahat halos ng lugar. Inilika sa mga tao sa matataas na lugar. Tinangay ng hangin ang mga bubong ng bahay.
Ang maliliit na bahay ay dinala ng rumaragasang agos ng tubig. Dinalhan ng mga pagkain ang mga evacuation centers ngunit hindi sapat. Nangangamba ang lokal na pamahalaan sa kaligtasan ng mga tao. Mga bata, ano ang dumating sa bansa na nagdulot ng malaking pinsala? Ano-anong pinsala ang naidulot ng pagdating ng Bagyong Milan sa bansa? Bilang kabataan, ano ang maitutulong mo sa ganitong kalagayan ng bansa? Ngayon ay pansinin ang mga salitang may salungguhit. Ito ay mga pandiwang nasa aspetong naganap na. Ang aspeto ng pandiwa ay may iba't ibang panahon o kilos ng patkawa. Ang mga pandiwang may salungguhit ay natapos na o nangyari na ang kilos na tinatawag na nasa aspetong naganap. Ang kanina, kahapon, kamakailan, noon ay mga katagang nakatutulong sa pagkilala ng aspetong naganap. Ngayon mga bata, ano nga ulit ang pandiwa? Ano ang tawag natin sa aspeto ng pandiwa na nangyari na o natapos na? Isulat sa inyong sagutang papel ang ginamit na pandiwang naganap na sa bawat pangungusap. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!